Hello everyone, good morning sa tanan. Welcome sa atong online cell celebration. Mayong buntag sa tanan, no? Mga new gen and even sa tanan nga viewers nato online. Before we are going to start sa atong pagpaminaw, no? Before listening to the word, I want you to first click the like button and also share and also tag at least 10, no? Once again, tag your friends so that they will be able to hear our message, no, this morning. Why don't you just tag them again, no? Karon, no, at least I will give you time, no? Tagan tamog time para nga inyong itag inyong mga friends and then share, no? Inyong i-share ning live streaming sa inyong timeline, no, para daghan kayo makakita, no, atong mga friends makita sila, no, itag sila, and then later on as we listen to the word, comment, no, i-share ninyo ang sa screen, sa comment section, isulat ninyo inyong mga notes, no, so that our online celebration today, no, or every online celebration we will kuha siya interactive, no, para daghay maka-learn from your notes, no? Maka-learn sila as you comment, no, the notes. Ang imong mga outline, no, nga nadunggan sa atong word karon, no? So, let's pray as we start, no? Listening the word. Father, we are so grateful. We are so thankful, Lord, for this opportunity that you have given to us. We ask your Holy Spirit to continue, Lord, to work upon our lives and continue to minister to us, Lord, today. As we hear your words, we pray for your anointing to flow. Anoint the words, anoint your servant as I share your word, Lord God. I pray that every person that are listening right now, watching our online celebration, will be able to receive, Lord, an inspiration, instruction, Lord God, revelation from your word. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. All right. So today, I would like to share to you about the power of anointing, or the power of the anointing. Ang gahom sa dihog sa balaan nga spirito. Now this year, our message, our theme this year for the whole G12 movement is no boundaries, no, wala na boundaries, no limitations. And also sa New Gen, we have a local theme for about the theme is new levels. God is going to bring us new levels, no, daghan kayo nga mga levels of promotion, level of progress, and levels of prosperity, no. So usa sa major nga way that the Lord God can bring us to new levels, or to allow us to experience no boundaries, is the anointing of the Lord, no, kanang dihog sa Ginoo. And that's why today let's learn about the power of God's anointing, no, ang gahom sa dihog sa Ginoo, no. So this week, no, I want to akong i-announce, no, I would like to announce to you today that on Monday, no, ugma we are going to have prayer and fasting, no, that is January 11, 12, and 13, no, Monday, Tuesday, and Wednesday. All leaders, or cell leaders, New Gen, are required to join, no. So 6:30 to 8, no, PM at New Gen Center, dala lang taga face shield and mask, face mask, no, para maka-join ta. This will be a time of seeking the Lord because we believe for a greater impartation of God's anointing in our lives, no. Ang anointing sa Ginoo mo na ang atong gikinahanglan, no. So walay butang atong mahimo, no, especially the assignment nga gihatag ni Lord sa ato, dili nato mahimo kung ang dihog sa Ginoo wala nag-operate, no,
wala nagstay sa atong life and wala nag-operate sa atong life, no? So just like sa story sa Old Testament, no, nga sa time ni Elisha, no, naghimo sila og extension, no, sa ilang puloy-ananan, no, ilang house, no, sa mga prophets. Niadto sila sa bukid, no, and then nagputol sila kay naghimo man sila ba building, no. So usa sa mga kauban ni Elisha nagputol sa kahoy, then ang ulo sa hatsang nga gigamit, the axe head, no, na nilupad, no, og niadto sa tubig, no. So niadto sa tubig, so therefore dili siya paglisod na kuhaon, no. So naputol na ang axe head sa axe. So kanang axe head mo na nagrepresent, no, sa anointing sa Ginoo. There are times nga sa atong life, sa atong ministry, sa atong ministry or business, susama ta sa ka person, just like a person nga nagputulog kahoy nga, well, gamit nato ang hatsa, we are thinking napangakset, pero wala na siya, no, wala na siya axe head. Mo na nga lisod og putulog kahoy kung walay axe head, no, because mo na nagrepresent sa anointing, no, kanang axe head mo nang anointing sa Ginoo. We all need, no, natay kinahanglan tag cutting edge nga ng anointing, mo nang anointing sa Ginoo in our lives. That's why on Monday, Tuesday, and Wednesday, I want you to come, all the leaders to come, so that this will be a time of prayer and fasting. Mag-ampot and then we're fasting at the same time, believing that God is going to open up the heavens, no, and pour out His blessing upon our lives para makareceive tag more nga mga revelation, more nga mga inspiration, guidance from the Lord. And at the same time, we can receive more impartation, empowerment, no, anointing niya sa atong life, so that our ministry will become more fruitful, more effective, and powerful. Just like Jesus, after siya nag-fast and prayer, naging ng Bible, he moved in the power of the Holy Spirit. No, primero giguide siya he was guided, no, to pray and fast, but after prayer and fasting, he moved in the power of the Holy Spirit, no. So layo kay ang diferensya, no. Primero gigiyahan na sa Espiritu, pero after siya nga nagpuasa, no, napuno siya, no, sa gahom sa Dios, no. So that is what we're going to experience after our fasting and praying, no. We believe that God is going to elevate us, no. Tagaan ta niya og kagahom nga power nga breakthrough ta, no, maabot ta sa mga next nato nga mga levels of promotion, progress, and prosperity in our lives. So tomorrow, manita sa church, no, 6:30 to 8 p.m. we're going to have a prayer and fasting. All the leaders will come. All right, no, so let's go on to our word, no, today, the power of the anointing. In Isaiah 10 verse 27, atong basahon din, no, it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the oil, the anointing oil. So ang anointing sa Holy Spirit mo ng anointing oil ni Lord, no. Isaiah 10:27, sa easy to read version, it says, He will take away the troubles Assyria brought you, troubles that are like heavy weights carried with a yoke on your neck. But the yoke will be taken off your neck. The burden will be lifted from your shoulders. In Acts 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with His Holy Spirit, with the Holy Spirit, and with the power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.
So ato makita no nga diri sa mga verses nga ato nabasa, ang anointing no nasa gahom nga na yoke destroying, kanang yoke mao na ang yugo sa kabaw no, kanang ibutang sa liog sa kabaw, ano nadiha ang weight sa iyang no, kabalutan no, nga ang kabaw no, ang working ni sila nga mga animals mao ni ang ginagamit no even karon nga time sa old times and even karon nga time nga magpulog mga kahoy, mga whatever nga mao ni lang truck sa una no. So ang the way nga magamit ang kabaw, butangan nila para makaguyod ang kabaw, butangan siya yoke no. So ang weight, whatever nga ginaguyod sa kabaw, ang weight no, ang kabugaton, ang burden naa sa yoke no. So ang enemy, ang yawa no, butangan ta niya yoke, wanang mga yoke limiting, yoke nga mga limitations no. Iyang ibutang sa atong life. But because of the anointing, it will be destroyed. Maputol na siya, guba na siya because of the anointing oil. No? So, we believe no, nga karong year, gubo ni Lord. No? Na yung mga areas sa atong life nga, mga strongholds, na yung mga burden no? Sa atong life, no? It will be destroyed by the power of the anointing. So, si Jesus Christ, no, ang atong Savior no si Lord Jesus, ang pangalan niya is Jesus Christ no. In Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth no, kanang Jesus Christ nga name, anointed ang Christ. Ang meaning ng Jesus Christ no, Jesus ang Christ dili na siya apelyido ni Lord no, kundi mo na ang iyang ang meaning na dinihugan no, the anointed one no. Christ means anointed. No? Anointed Jesus Christ with the Holy Spirit. So gidihugan siya si Lord Jesus, wala siya nagminister sa iyang kagalingon. Wala siya nagtrabaho, pinagi lang sa iyang kagalingon nga kaalam o kusog, kundi dinihugan siya. No, na siya empowerment, enablement no, sa iyang life. Ang gahom sa balaan nga spirito, pinagi niya ning gahom, no? Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit, no? How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good. No? So pinagyan ng dihog si Kristo, nakahimog maayo nga mga butang and healing all. No? Giayo niya tanan nga magyan ng mga masakiton, maayo, who were oppressed by the devil. Katong mga tao nga, though they were oppressed, katong i-oppress sa enemy nga tanan nga mga na-demonized no, those who were oppressed by the devil were delivered because of the power of the anointing upon Christ no, our Lord Jesus Christ life no, for God was with him. Amen. So unsa man ang dihog no, what is the anointing? Manatong tunan karon so that mas natay understanding, clear understanding nini no, para the more suddenly siya mutubo ang atong pagtuo regarding sa anointing sa Ginoo, para the more ta nga magsalig sa dihog sa Ginoo, kung natay saligan no, sa atong pagpanglihok no, pagtrabaho no, sa atong Christian life and even sa atong business, magsalig ta sa anointing sa Ginoo. So unsa man ang anointing? What is the anointing of the Holy Spirit? Now, the anointing is the product of the presence of God. Now, wherever the presence of God is, the anointing of God will come. No, there will be the anointing. Wherever the anointing or the presence of the Lord, the anointing is there. No, kung asa ang presensya sa Ginoo, naadiha ang anointing sa Ginoo. No, so ang anointing, produkto, outcome, natural, no, normal nga, normal nga naa siya kung ang presensya sa Dios naa. No? Mao na nga kung naa ang presensya sa Ginoo sa atong life, naadiha ang iyang naadiha ang iyang dihog, naadiha ang iyang enablement, naadiha ang iyang empowerment, naadiha ang iyang mga workings, because wherever the Holy Spirit is there or the presence of God is there,
the anointing is there. No, kung naadi ang presence, naadi ang anointing, naadi ang iyang working. So nindot kay kung kantigot mo invoke, kantigot mo invite, kantigot mo trigger, kantigot mo allow sa Holy Spirit nga mabut siya. Kung naa ang Holy Spirit sa atong life, naa ang Holy Spirit sa kalugar, naadiha ang iyang power, naadiha ang iyang anointing, no? So sa manang anointing, anointing is enablement, empowerment, no? Muna ang empowerment niya, kanang empowerment, no? Or enablement, kanang iyang kagahom ba, kanang iyang mga butang dili nimo mahimo nimo tungod kay you are empowered, no? So ang pulis dili lang sila gamhanan, pero ang pulis pwede siya makapahunong og truck, no? Gamay ang iyang gamiton is whistle ra, no? Or sinyas ra niya muhunong ang truck, muhunong tanan ng mga bus, muhunong tanan sakyanan. Kaya nga naman ang pulis na siya empowerment nga gihatag sa gobyerno sa iya, authority nga gihatag sa iya para nga ma-exercise sa gahom, no? Sa gahom na sa gobyerno or sa nasod, no? Ihatag na sa iya enablement na sa usa ka pulis para nga ma-maintain ang peace and order. The same na lang sa atong life, we have given an assignment. Therefore, God is going to enable and empower us so that we will be able to exercise the assignment, no, and fulfill the assignment not by our own strength, but by the enablement that God has given us, no, the Holy Spirit. No? So, what is the anointing? The anointing is a natural product of the presence of God. No? So, when there is the Holy Spirit or there is the presence of God in a man's life, or in a place, kung naadiha ang presensya sa Ginoo, naadiha ang anointing. Amen? So, nindot kayo kung kantigot mo invite sa presensya sa Ginoo, sa atong life, no? Sa kalugar, kung naadiha ka mo invite sa presence sa Ginoo, so pag naa ang presence sa Ginoo, naadiha ang iyang gahom, naadiha ang iyang enablement, naadiha ang iyang pagpanglihok. Kay si Lord, di man siya malihok kung wala ang iyang presensya, no? So, why working sa Ginoo? Why mga milagro? Kung wala di ang iyang presensya, no? Wala yung mga supernatural nga mga panghitabo sa usa ka lugar, sa usa ka tawo, kung wala di ang iyang presensya, no? Pero kung naa di ang iyang presensya, na yung mga working ni Lord. So, karon this year, nindot kayo ang theme, no, nato nga no boundaries, wala limitations, no, and next levels. Dalunta ni Lord, so grabe nga mga levels, not just one level, but multiple levels of promotion, multiple levels of progress, multiple levels of prosperity. Wala limits, no, but it will not happen without the enablement, without the anointing. So when we are able, no, to learn how to invite the presence of God, then the anointing of God will be there, no? So naa siya kung naadiha ang dihog sa Ginoo, kung naadiha ang iyang presensya. So Luke 4:18, no, ato ning makita no nga this verse speaks about the beginning, the launching of Jesus' public ministry. So when he introduced his public ministry, si Lord, sa dihang nag-launch si Jesus Christ na launching sa iyang ministry, yan ang gi-introduce, no, in Luke 4:18. Ang iyang introduction is, the Spirit of the Lord is upon me. So ang dihog or ang Spirito sa Dios, ang Holy Spirit, ang balaan na Spirito, anaa sa ako. Kaya si Kristo, gi-anoint siya. After siya gibaptize John the Baptist, the Holy Spirit came upon him. Abot ang balaan ng Spirito sa iya. Muna si Kristo mismo ningon, no? Kani right after ni sa iyang pag-prayer and fasting, and right after ni sa iyang kaning Luke 4, no? Ito makita diha nga sa naman siya gibautismohan ang balaan ng Espiritu, no? Napuno siya sa balaan ng Espiritu after siya nga nag-prayer and fasting at the same time. No, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted,
to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set up at liberty those who are oppressed. So mo ni ang mga working sa balaan ng spirito, no, kung ang spirito sa Dios na diha, no, ang you will be preaching to the poor, no, tungod kay kung naana ang balaan ng spirito, ang nakay supernatural nga capacity to understand the Holy Spirit, the Holy Scriptures or the Word of God. No, so ang Word of God masabtan nino in a supernatural way nga kasabot ka, then you will not become poor again. Makasabot ka nga dili ka pobre. Makasabot ka nga ang Word mo na makapadato nimo. So you begin to share the Word because ikaw maka-experience the supernatural prosperity. No? Then you will be able to preach the gospel to the poor so that they will not remain poor. No, mo na itong experience dito sa New Gen. Daghan kayo na kay breakthrough, financial nga breakthrough tungod kay una sa tanan, adunay veil, no? Ang veil sa ang tabon, no, sa gospel na remove, kasabot ka sa gospel, no? And also healing sa mga broken-hearted, no, and then deliverance sa mga captives katong nang bugkusan sa sala, no, will be set free, no, na sight sa mga blind, no, blind people will be able to see, no, physical blind and even spiritually blind people will be able to see, no, and those who are oppressed, no, will be set free also at the same time, no, set free sila. So that is the first nga meaning sa anointing. The anointing is the product of the presence of God. Number two, the anointing is the manifestation of the hand of God on the life of a person. So ang dihog sa Ginoo o ang dihog mo na ang pagpanglihok sa kamot, no? Or working sa kamot sa Ginoo sa kinabuhi sa usa ka tawo, mo na ang dihog, no? So kung mayon kag anointed na nga person, kana nga person na ay active nga working ni Lord, no? Active nga working sa kamot sa Ginoo, evident, no? Kita nimo nga grabe ni ka anointed kay nganon, naay pagpanglihok, naay active na operation sa hand of God upon that person's life. It's very evident. Dili na siya kinahanglan i-prove, no? So, by the way, ang anointing sa Ginoo mao na ang atong advertiser, no? No, sa Facebook nanay bayad ka para nga mag-add ka, no? Para nga mag-promote ka. Mudaghan imong likes, mudaghan imong mahimo kang trending, kinahanglan magbayad ka sa Facebook ad, no? Magbayad ka sa Facebook para ma-add ka or ma-share ka, no? Ma-notify daghan kay ng mga tao depende sa imong bayad, no? And the anointing, ang function sa anointing mo na yung trabaho sa atong life, no, nga ma-promote ang imong life so that you will be given a platform, no, nga makapresent ka sa gospel through sa imong kinabuhi. I-bless niya ang imong life, no, nga mahimong testimony para nga ang sentro sa imong life nga mao si Jesus Christ, no, ma-promote, no, let your light shine before men so that they will see your good work and glorify your heavenly Father. Ang resulta sa nindot kay nga panghitabo sa atong life, makita nila ang maayo nga mga butang, no, sa uban nga mga tao. Then ang resulta niya na mahimaya nila ang atong Dios nga amahan nga atong gialagaran, no, mag-glorify nila ang atong Heavenly Father, or they will be able to come to God because they wanted to become like you or like me. Tungod kay anay nindot ka na hitabo. So, mo na ang trabaho sa anointing sa Ginoo sa atong life, no? Active nga manifestation sa hand of God sa life sa katao, no? The manifestation of the hand of God on the life of a person. So this year, mao na atong prayer, mao na ang atong desire, mao na atong longing sa atong heart, no, that God is going to bring us to another level of God's anointing, another level of manifestation of the hand of God upon our lives, no, nga
kung nindot ang himo ni Lord last year 2020, mas greater karon no nga the manifestation of the hand of God over our lives will be so evident, no? Mas greater nga level ang yang himuon sa atong life nga mga tao. They will be amazed, no? They will be blessed, no? Blessed sila, no? Ma-shake sila tungod kay grabe, it's not the working of your own wisdom or your own effort, result of your own effort, but it is the manifestation of the hand of God over our lives. So that's the meaning of the anointing. So ang anointing dili na joke, kay dili na siya makopya nato, no? Kay iyan ang working sa atong life, no? Resulta sa iyang presensya ug mo na ang evident nga working sa hand ni Lord, manifestation of the hand of God over our lives, over a man's life, over our lives, no? Ano na example no, sa 1 Kings 18 verse 46, then the Lord gave special strength, no? So special nga strength, no, ang meaning sa anointing, no? Yung special, dili siya normal, no, natural, but special nga strength, no? He gave special strength. Gitagaan niya special nga kusog si Elijah, no? He tucked his cloak into his belt, no? Iyang suksok ang iyang kupo no sa iyang bakos, and ran ahead of Ahab's chariot all the way to the entrance of Jezreel. So grabe, si Elijah, gigukod no tungod sa anointing sa Ginoo, kitagaan siya special nga kusog nga mas kusgan pa sa kabayo. Ganahan ba na? Karon nga tuig tagaan ta ni Lord og special nga strength. Amen. Why don't you declare to yourself right now that God is going to give me strength like never before this year. God is going to give me special strength like never before. Kung sa kakakusgan last year, nor the other previous mga years, God is going to give you a strength. Physical strength, spiritual strength, mental strength, financial strength. No, mas greater pa, special, no, like never before this year. Amen and amen. No, so Elijah was given a special strength. He tucked his cloak into his belt and ran ahead of Ahab's chariot all the way to the entrance of Jezreel. Grabe, gibertika, no? Yang gigukod ang chariot ni Ahab. Nagdagan ra siya, nagnapsan niya ang chariot, no? 2 Kings, no? Chapter 3 verse 15. Mao ni active nga manifestation no sa hand ni Lord sa life ni Elisha. This time si Elisha na pod ni. 2 Kings chapter 3 verse 15. No nga this was the time nga ang mga hari no this time na divide ang kingdom sa Israel, nahimo siyang duha. So silang duha nakasinabot nga magkahiusa no against sa Moab, no kingdom nga ilang awayon. And then when they were able to attack, no, they were about to attack sa Moabites, no. Niabot sila sa kalugar nga wala tubig, no. And then niabot sila una-una nga watay mahimuan niyo sa atong himuon kay mga matay ni atong mga hayop, no. So niadto sila kang prophet Elisha. Sila nabay prophet diri so kaya atong adtuon mga tanata. Mga guidance, no. And then si Elisha nitubag sa ila in verse 15 no sa chapter 3 sa 2 Kings, ningon diri, but now bring me a musician. So si Elisha kantigo siya mo invite sa presence sa Ginoo. Kay nay mga tao, mga hari gyud ang niduol niya. I declare nga ang anointing sa Ginoo, tagaan anointing ni Lord sa Elisha's anointing mga hari nang doon nato. Hallelujah. No mangduol kay mga guidance, mga direction. Hallelujah. I receive that anointing. Elisha's anointing. Pero ningon siya nga tagaay kog mga musician, no. So ang mga hari nangitag tubig, si Elisha nangitag musician, no, para makita mong tubig
dili bumbero inyong kinahanglan or dili water district, kundi music team. So, sige, ang mga music team kay si Elisha kantigo siya mo worship. Kantigo siya mo invite sa presence. So when the presence is there, sa atong learn ganina, the anointing is there. No? So bring me a musician. Then it happened when the musician played, the hand of the Lord came upon him. So ang hand ni Lord niabot, no? So ang ganina ang second nga definition of sa anointing is the manifestation of the hand of God, no? So sa Bible kung balik-balik nag-mention ang hand of the Lord, the hand of the Lord. So ang hand of the Lord mo nang active, no? Operation active nga working, no, sa Dios sa usa ka tao. So ato nang nakita again diri, no, sa verse, no, sa life ni Elisha, the hand of the Lord came upon him. So ang hand ni Lord ni move sa iya. Grabe, no? Nindot kay ni siya nga description, no? Generate diri nga ang hand ni Lord came. Sinan ka na ang kamot sa Dios niabot sa imong kinabuhi. Grabe na, no? Dili na imong kamot, no, ang nanglihok ang kamot na sa Ginoo. I declare the hand of the Lord will come upon you right now this year and bring you to your next levels and allow you to experience no boundaries over your life, in your ministry, in your ministry, whatever endeavors you are engaging in, the hand of God will be manifesting, no? Will be in operation over your life like never before this year. Amen. So ato makita dia nga ang anointing, no, ang manifestation sa hand of God sa life ni Elisha, grabe, no? And then after that, iyang ingnan ang mga hari nga nangayog tambag sa iya nga ang inyong gipuyan puno nag tubig. No, and after that ang tubig niabot, no, maski walay ulan, napuno og tubig ang lugar. So nakainom ang ilang mga hayop. So ang anointing will allow you to experience the best of life, not the worst. So ang anointing sa Ginoo will allow you to experience the best of life. So invite the anointing of God, invite the presence of God, because the presence of God will will bring us to the anointing of God, no? Natural lang na nga panghitabo nga ang dihog niya mabot kung iyang presensya na. So ang presensya niya magdala sa iyang dihog, ang iyang dihog mo allow sa ato nga masinati nato ang mga nindot nga mga butang sa kinabuhi, dili mga worst, no? So kung may mga pangit nga mga butang sa atong kinabuhi nga nabilin karon, no, atong invite ang iyang presence so that ang iyang anointing mag-move. Then tanan nga mga pangit sa atong life will be eliminated, no? Mga tanggal na silang tanan, no, tungod sa anointing. Right now atong hisgutan ang mga products, no, or results of the anointing. Adoy na yung mga produkto sa anointing. Number 1, the limiting yokes and bandages are broken. So ato na learn ganina, because, no, sa Isaiah, because of the anointing that will come upon our lives, no, the yoke will be destroyed. Isaiah 10:27, the yoke will be destroyed because of the anointing oil. So the first product sa anointing, no, limiting yokes and bandages are broken. Tanan nga mga limiting yokes o mga burdens or bandages will be broken. Now, sa unang panahon, ang mga shepherd, ilan ang hidhiran og oil ang mga sheep. Tanan nga mga insects, dili ganahan mo duol kay na may oil, pilit man sila, no, or mamatay sila ganahan kung may oil, no. So the anointing oil will destroy the yoke, the limiting yokes, no. Kanang mga limitations, unay ni no, sa atong team, no, Pastor Cesar, Bishop Oriana, no boundaries, no. So iyan ang
mahimo lang ng no boundaries kung may power. No, ang anointing sa Ginoo mo na mo break no sa mga limiting yokes. Amen. The anointing dissolves yokes of captivity and chains of bondage to facilitate liberty. The anointing dissolves yokes of captivity and chains of bondage to facilitate liberty. So ang anointing, iyang i-dissolve, iyang gubuon, no, iyang hilison ang mga bugkos, ang mga chain, no, kadina sa bugkos para nga mapahigawas ta. Amen? So sa atong prayer and fasting, this will be a time of deliverance. Why? Because we are going to receive the anointing of God, an impartation of the Holy Spirit. So this will be a time na itang iset free ta niya. Amen? So, daghay mga Kristohanon, dili pa sila kay ka breakthrough, kay nga naman, daghay mga Kristohanon, maski Kristohanon na sila, no, napay area sa ilang life, nga napay bugkos, no, napay mga chain of bondage, no, napay, nabugkusan pa sila sa usa ka area sa ilang life, mo na nga, no, daghay sa unang panahon, aside nga presohon sila, no, nakarehas na ilang mga ang presohan, katong mga grabe gid og mga sala nga mga piniriso, napagina sila kadina sa ilang mga tiil, no, o sa ilang tiil gihikot dito ang kadina nga dako, din sa tumuhi sa kadina na dako kay nga bulitas, dako kay nga bulitas, maski usapan nagdagan, di sila kadagan og kusog kay nga naman na may bugat kayong putaw ng bulitas nga dako pa sa bula sa bowling. No? Muna nga kung makaikya sila, hinay ragyamin lang lakaw kay kuan ka ng tungod niya na nga bulitas na kung naa sila sa isla, di sila kagawa sa isla except kung ilang putlon to nga chain, no? Kay kung adto siya dagat mo langoy, di siya kalangoy, mas bugat man to sa iya, so malumos gid siya. No, so the same na sa working sa enemy sa atong life. Ang enemy, ang iyang trabaho, iya kang bugkusan. No? Kung dili ka mabugkusan niya sa tibuok niya nga kinabuhi, na yung mga area sa imong life nga iya kang bugkusan. No? But ang working sa Holy Spirit o sa iyang anointing, as far as the anointing of God is concerned, you are not permitted to be bound or chained by anything. No? As far as the anointing is concerned, dili niya gusto nga mabugkusan ka para nga sa imong life na breakthrough. No? So daghay mga Christians nga dry up gihapon nilang life, wala gyapon breakthrough in certain areas sa ilang life maski usahay nila gihimo. Kaya nga naman, na area sa ilang life nga blind pa, na area sa ilang life nga gibugkusan pa sila, no? No nga sila tungod sa sin, no? Kana nga area sa ilang life napay sala, no? So ang sala mo na entrance sa foothold, no? Luna sa enemy. Mo na ingon sa Bible na do not let the enemy, do not give the enemy a foothold. Ayaw siya tagay o luna or somewhere a place kanang foothold is a place nga makalusot siya or makatindog siya. So ang sin mo na luna niya. Ang yawa, ang Ginoo dili man na siya magstay, ang iyang presence dili na siya magstay sa sin. So kung na sin nga part sa imong life nga na sin, dili wala di ang presence sa Ginoo. So ang iyang anointing, ang iyang working, ang power dili maka-move di kay namin sin. Especially if that sin is not surrendered sa iya. So di siya mo work di kay na may active nga participation sa ka-person niya ng sin. So si Lord will not take charge di kay ikaw pa may nag-take charge. So kana ang enemy musulod siya, mahimo na niyang luna, mahimo niyang platform nga
makasugod siya sa iyang sa iyang ministry. Ang yawa na sa ministry, ang iyang ministry bondage ministry, no? Siya na siya bugkos, no? Bugkos para nga susama sa pineriso makaigya sa pero hinay yapon, na makalakaw ka pero hinay kay nga naman limitado ra mo na limiting yokes, no? Mo na mga limit dahil mga Christians nga grabe kay siya potential, bright pa sa uban nga mga tao, uban nga mga leaders, highly intellectual, grabe mga given na nga mga talents, no? Pero walay bunga kaayo sa iyang life kay nga naman naman siya ay mga limiting nga mga yokes, no? Na siya ay mga bugkos. Pero I declare today karon nga time, no, especially this weekend, no, on this week, the coming week, no, tomorrow, sa atong prayer and fasting, this will be a time of freedom. This will be a time nga set free ka ni Lord or set free ang area sa imong life para karon nga year you'll be able to see fruits, no? Fruits that you have never experienced sa imong life, prosperity that you have never experienced in your life, progress that you have never experienced in your life before. No? So, muna, no, ikaduha, anointing lifts limiting embargoes, restrictions, to provoke the full release of potential. No? So, full release of potential. Na yung mga Kristohanon nga, potential na siya taman. Wala gid na actual ang iyang potential. No, grabe potential kay niya ba? Potential kay niya ba? Potential nga na ra lang yang story. Potential kay niya ba? Potential kani kung move kini siya maayo. Grabe kini siya ba kung pero kung karon nga year tanggalo lang ang kung sa anointing sa Ginoo sa imong life. Mahimo gid kang actual, no, nga fruitful, actual nga nag-breakthrough, no, by virtue of the anointing, no. The anointing breaks the captivity of an achievement in life and release you to the full destiny and life assignment. Grabe. An achievement, grabe ng mga unachievements sa imong life. Dagay mga things, no, sa ka person nga, o pag hindi na-achieve. Grabe, kuyaw kayo. Daghan kayo mga tao, mga grabe kayo kuyaw. No, ang pwede nilang ma-achieve, pero wala nila na-achieve because of na priso sila sa enemy. Ang enemy, muna iyang gusto nga iyang himuon, dili naman niya mapugnan nga na Kristohano na ka, pero pwede nga Kristohano na ka nga buta pagyapon ka, no? Pwede nga Kristohano na ka pero buta ka sa uban nga area, no? At pwede po kang Kristohanon nga gigapos gyapon ka sa uban nga area sa imong life, no? So daghan pa yung mga Kristohanon nga Christian na sila pero walay napagyapon yung mga unachievement, no? Nga grabe ni siya, pwede ni siya mahimong multitudes pero wala siya na multitude, no? Kaya nga naman, dahil mga areas sa iyong life nga nabugusan pa. But the anointing will break that captivity. Mo na ingon sa Bible nga, to set at liberty among the captives, no? Ang mga captives, iyang i-liberize, no? I-liberate niya ang mga captives. Recovery of sight of the blind, to set at liberty those who are oppressed or captive by the devil, no? So ang anointing sa Ginoo magpahigawas sa imo ni ana nga area sa imong life, no? Mo na ang product number 1 nga product sa anointing. So kaning number 1 nindot kaning number 1, no? Grabe sa number 1 pa lang, grabe na ang himuon sa Ginoo. Na mga limiting nga yokes. Limiting yokes. Mo na atong i-deal karon nga week nga Lord, tanggalan ning mga limiting yokes, Lord. Tanggalan ni. Dili na matanggal sa imong natural. A New Year's resolution. Matanggal na by virtue of by the power of the anointing sa Ginoo. No? Kanang mga gagmay nga sin, no? Pero mo na ang foothold, no? Mga instructions nga dili nato ma-follow, mga instructions ni Lord nga dili nato ma-follow, mo na yung mga foothold, mo na yung mga entrance sa enemy nga musunod ang enemy nga abi nimo mga minor na nga butang pero mahimo ng major
kay ang enemy master na magpahilo na sa gagmay nga buslot, makasulod siya diha kung imong i-allow na nga buslot nga mosulod sa imong life, no? Gagmay nga mga instructions din mo i-follow, pero mahimo na siyang stronghold, mahimo na siyang blind spot sa imong life, no? Nga dili ka maka-achieve, dili ma-full release ang imong potential, no? Nga sige lang kaghandom, pero dahil mga tao sige naghandom, pero natigulang na, nilapas na sila sa ilang prime na years. Wala nila nagamit ilang full na energy and ilang talents for the glory of God, no? Ang uban, grabe na nga mga testimonies, pero sila, pwede gid nga mas greater pa nila, pero tungod sa bandage, sa sala, no? Tungod sa mga limiting nga mga yokes, wala gid nila na hapit na natigulang, no? Pero sayang ka itong decade, no? Kung katong nga years, no? Sa sugod pa lang, nag-obey pa lang sila sa mga instructions, no? Grabe na ang outcome sa ilang ministry, no? Mind-boggling, world-shaking ang mga testimonies, no? Muna nga gagmay nga mga sala mo na itong i-let go, no? Sa atong prayer and fasting, i-let go ta na mga instructions nga dili follow mo na itong hinumduman din atong i-follow so that the enemy will not have a place over our lives, no? And then he will start, no, mga mag-build or mag-operate sa iyang ministry of bondage, no? Kaning limiting nga mga iyang i-facilitating mga limiting nga mga yokes sa atong life na people will not know nga nanay mga limiting yokes sa ilang life, no? Nagsimba sila pero nagdaldala sila ng mga limiting nga mga yokes. Diara sila taman ba? Pwede sila nga mag-tersira, kwarta, pero na mga Kristohanan nga, permira ra gyud, permira ra. Brrr. So nagutong pa naman ilang life, diara man sila permira kay daghay mga area sa ilang life. Di na sila kasugod og segunda kay di sila pasudlon sa yawa kay ang yawa pa nag-take over ato dili pa si Lord. But you know what? Karon nga year, i-destroy na tanan nga mga limiting yokes kanang mga unachievement, no, sa atong life. Iyan ang i-facilitate na sa anointing sa Ginoo nga tanan nga mga unachieved nga mga things sa atong life achieve nato ug ang full release sa atong destiny, no? Mahitabo gyud nga kanang pinaka best ni Lord nga plano imong experience ang best ni Lord ba sa imong plano nga kung unsa ka nga leader, ikaw mahimo ginani mo nga kuyaw ka nga leader. Dili ka nga leader nga normal ra ka nga leader. Kanang supernatural nga distinct ka ba kanang imong kay tanan nga mga leaders nasa distinct na story, no? So sa New Gen ay mga stories nga ni explode na, no? Nagsugod na siya shake sa dili lang sa New Gen but sa uban nga mga churches, uban nga churches even around the world, no? So kana siya dili ra na paraan ang mga person. Tanan nga person na kay distinct nga story. Kung wala ning mga limiting nga mga yokes, kung matanggal ng mga limiting nga mga yokes, lupad ka, no? So dagay mga tao tungod sa mga area sa ilang lives sa sin, no? For example, na yung mga tao nga grabe siyang potential but involved man siya og wrong relationship, no? Or hindi siya maminaw nga kini nga butang dili pa ka ani, no? So mo na ang mahimo na siyang limiting nga mga yokes sa iyang life. Nasa nag-serve siya, okay, paiguan na ka or ingani ra ang imong life. So sige, pas kuan lang sa kupas. Permira lang sa kupas ha. Kay kanang segunda kuan sa nato, hunaon sa nato. So permira, sige ikaw gusto nimo permira ra kabit. You know what? Ang full ni mga destiny dili ra siya permira. Napay segunda, tersira, no, kwarta, fourth gear, fifth gear, sixth karon nga natay grabe na. Nanay 7th gear, 8th gear, 9th gear, grabe na taas na kayo. So sa imong life no boundaries. Pero tungod niini nga sin, no, makahimo siyang limiting, no, or relationship, no, nimo nga dili siya
in line sa standard ni Lord. For example, lalaki ka, nag-relationship ka sa lalaki, so dili man ang standard ni Lord, no? Pero grabe ka mo praise the Lord. O grabe ka mo simba, pero imong lalaki ka, imong uyab lalaki, no? Imong asawa lalaki. No, so may mo na siyang bandage of homosexuality, grabe potential, pero kuan man bading man, no? So nahimo na siyang bandage sa iyang life. Mo na yung makapapriso niya, mo na yung trabaho sa yawa para nga ang imong full potential di siya ma-actual. No, ang imong supposedly mga achievements, may mo siyang unachievement, may mo na nimong damgo rataman, no? But this year, by virtue of the anointing, patanggal na siya, no? So dili ra siya paningkamot kundi ang success, dili ra siya pagpaningkamot, but kinahanglan ganti ko ta mo let go sa sin, no? And allow na to ang anointing sa Ginoo sa atong life nga mo work siya para matanggal ning mga limiting yokes, mga bondage nato sa atong life will be broken kay para, no, just like ang Job, grabe ba, full potential, unlimited, no, unlimited nga prosperity na experience ni Job, no? So si Job, usa sa katao nga mahinadlokon sa Ginoo and shun evil. No? Si Job, dili na siya lover sa Ginoo, kung dili he has hatred, no? He has a hatred, no? Suko siya sa paghimo og dautan. No? Daghan may mga tao kusog kay mo praise the Lord, mag-cell group pero maguyab-uyab lang gyapon og wrong nga mga relationships. Right, no, not right nga timing. No? Daghan may tao nga lover ni Lord, nag-cell group pero dili mo tights. No? So kanang dili pag tights mo na pagkawat sa Ginoo, kawatan gyapon, no? So si Job, na mo siyang richest man sa iyang time because dili lang siya lover sa Ginoo kundi na siya hatred sa sala. No? So kanang attitude mo na yung makapa-trigger sa working sa anointing sa atong life nga matanggal ng mga yoke. So si Job wala siya yoke. No, mo na nga even nga gitest siya, no, nawala tong uban nga mga prosperity niya na wala for a while, but later ibalik ra gyapon sa Ginoo, mas greater pa, double pa nga portion, mas greater ang nabalik sa iyang prosperity. Ngano man na siya love sa Ginoo, na siya hatred to do evil. So mo na atong himuon karon nga time, no, nga tanggalon na nato kana nga mga things sa atong life, maski unsaon nato, no, grabe ta nga mo post about Ginoo sa Facebook pag Sunday celebration or mga church nga time, pero sa uban nga time, no, so boyfriend girlfriend, no, ug uban pa nga mga posting di maka glorify sa Ginoo ang mga posting sa Facebook. Mo na ang attitude, no, nga dili nga kang tanan nato nga mga posting tanaw nato maka-invite para sa presence sa Ginoo, nagpakita ka sa imong amo na yung bishop nga dili na short, no, bakos na lang. Wala kay isuot, nagbakos na lang, no. Pangunta na maka-invite pa na sa presence sa Ginoo, you are inviting the devil and causing a lot of people, no, nga makasala tungod sa imong mga posting, no. So kana wala dia anointing sa Ginoo, maka-destroy nan, it will put people in bondage, not just yourself, no. Ikaduha nga products anointing is supernatural restoration of that which is lost or missing in your life. So daghan kayo mga things nga na-experience nato nga mga loss, and each loss is painful, no, mo na nga, pero the good thing is when the anointing comes, no, restoration is evident, no. Restoration is always there. When there's anointing, ang trabaho sa anointing nasa restoration nga power.
Tanan nga nangawala, tanan nga mga broken will be restored when the anointing is there. Grabe, no? No, dili ato mas spelling dagay mga things atong life, Lord. Usaon man nimo pagbalik, usaon man nimo pagmend ni Lord. Mo na ingon sa ka-writer ba nga uh, the glass is broken, it will no longer be called glass anymore. It's a broken nga glass. Parehara sa life kung broken na nga life, broken na gina siya, pero natural na nga explanation or mindset. But when the anointing is there, restoration will appear. No, kanang restoration sa Ginoo appear na sa atong life, no, beyond our imagination. In fact, ang iyang gihimo sa ato nga redemption, justification. Kanang justification, dili ra na siya forgiveness, kundi gi-justify ka ni Lord. Ang imong makasasala, gi-justify ni Lord. Kanang justification nga word, it means just if you have never sinned. Grabe, wala na pasaylo, i-justify ka. Kanang justify ka as if ka wala ka nakasala, wala nimo gihimo, maski imong gihimo, pero gi-justify man ka. Now, gipasaylo ka at the same time gi-erase niya sa record nga wala ka, pardon. Wala na ka. Wala to nimo gihimo. Wala na record. No record of wrongs. Hallelujah. That is what you're going to experience this year. No, God is going to restore which was lost or missing in your life. Karon nga year, i-restore ni Lord ang years which the locust has stolen, no? Has eaten sa atong life, no? By virtue of the anointing over our lives. 1 Samuel 10, 1 and 2, mo na yung story sa life ni Saul nga gipangita niya, gisugo sa siyang papa pagpangita sa mga donkey nga nawala. But you know what? Ang Ginoo nakikistorya sa prophet no nga naibata mabutya dihugi na sa anointing kay mao na ang mahimong hari. Si Saul nangitag donkey, pero dili donkey ang iyang nakitaan, iyang destiny. Gidihugan siya sa hari, no? Ug sa prophet, ug nahimo siyang hari. Nakita niya ang destiny, donkey ang ipangita, pero gidihugan siya, pinagi sa dihog, destiny ang iyang nakitaan, no? You know what? Pag dihugan ta, ipangita nato ang nawala, pero behind pa sa gihatag ang nawala, dapat i-destiny nga imong makitaan. Are you there? So Saul or Samuel took a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said, "It is not because the Lord has anointed you commander over his inheritance. When you have departed from me today, you will find two men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zilsah, and they will say to you, the donkeys which you went to look for have been found. And now your father has ceased caring about the donkeys and is worrying about you, saying, what shall I do about my son?" No? So, mo ni karon no nga ang nawala sa after nga gidihugan siya ni Samuel, prophet Samuel, si Saul, no? Na-restore ang donkey at the same time tagaan siya destiny. So, ang supernatural adunay supernatural nga restoration. Supernatural restoration is a natural product of the anointing. When the anointing is evident in our life, there are always restoration, or there is restoration or recompense in our lives. I declare double recompense, double restoration sa atong life for this year, karon nga year. I-restore ni Lord tanan nga nawala, tanan nga broken sa imong life, in terms of relationship, in terms of business, in terms of finances, or whatever sa ministry na nga wala nga mga leaders, i-restore ni Lord, no? Ang angayang restoration, makalimot ka nga nahitabo na, no? I-allow ni Lord nga na healing nga mahitabo sa imong life nga you cannot even remember nga nasamad ka na nga area sa imong life, or nasakitan ka na, na-hurt ka na nga area sa imong.
you cannot remember them anymore because you are restored so well nga dili nakaka-relate nga na-experience na ito nimo. No, daghay mga things nga himuon nga restoration ni Lord sa atong life nga you cannot even relate nga naka-experience na ka na kay nalimtan na nimo tungod sa grabe nga pagkaayo ni Lord sa imong life. Number 3, product of the anointing is the impartation of supernatural speed and acceleration. So this year, God is going to allow you to experience by virtue of His anointing and supernatural speed and acceleration. Now, grabe ni nga pagsutoy sa ato kay mulupad man ta. So tanan nga mulupad, musutoy gina kay ang airplane dili na siya mulupad kung walay level of acceleration kanang law of aerodynamics, ang principle sa paglupad sa eroplano, mo na gitawag nga law of thrust and lift, no? Kanang thrust and lift, kanang thrust mo na iyang force, kanang iyang speed nga pag forward, nagakinahanglan nga adunay thrust, ay required nga thrust, ay required nga speed, kay kung ang iyang speed hinay, ang airplane hindi ginakalupad. So naa siya gihiwatan mo na nga every airplane nasa required nga engine. Depende sa iyang kadakon o kabugaton, kinahanglan ang engine niya is able nga makapa-accelerate sa iyang sa gitawag ani nga weight, no, o iyang size. Mana ang runway, dili tanan runway mubo, no. Ang runway na siya required nga length depende na sa mutugpa diha o depende sa capacity sa airplane. Kay ang airplane di man kalupad o di siya katugpa, no, nga nasa required nga length, no, depende po na sa iyang size o sa speed sa airplane. Mao na nga dili kalupad ang airplane kung wala yung principle of thrust and lift, no. Ang thrust mo na iyang pagsutoy para mo-lift siya. Maghulat pa na, mao na nga ang mga runway taas-taas na siya kay mag-gather pa siya speed, no, momentum, mag-create pa siya momentum kay kinahanglan maabot siya ng speed para mo-lift na siya. Para pag abot niya sa speed, normal na siya pag i-adjust sa pilot ang sa iyang sabad, no, nga makapataas siya kanang kilid sa sabad naman ay adjustanan sa pilot para nga moana ang plane. Pag abot na siya ng level nga speed mo, iyang i-adjust nga ipapadung sa taas, natural ra nga mo-glide siya pataas. Kaya nga naman, abot na niya ang speed, no? So, para nga mulupad ta, kinahanglan nga natay speed, no, sa atong life, no? So, ang anointing sa Ginoo maghatag ng siya speed sa atong life, no? Mao na nga, kung naa ang speed sa atong life, no, physical or intellectual or whatever nga speed, grabe, ang usa ka butang nga mahimo sa 10 years, pwede mahimo sa 1 year. Mahimo sa 1 year, pwede mahimo sa moment. No? Just like sa Israel, no? Nga 430 years, grabe ang wealth nga na-accumulate nila. No? Wala nila na-experience for 430 years, pero gi-experience sa nation of Israel in one moment, nabalhin sa ila. Grabe. Grabe, 430 years, wala na experience. Sa ila pang lulo sa lulo sa lulo sa lulo. No? More than 4 generations ng 430 years. No? Amen. Bisa pag tag 100 years ilang edad, more than 4 generations kay 430 years man. So wala na nila na-achieve na maski tipon-tipon na tanan nila nga wealth. No, wala sila nakagather of wealth susama sa one night na experience nila nga when God gave them favor sa eyes sa mga Egyptians nga ipangayo nila tanan nga wealth sa Egyptians. Muna in one moment, tanan nga wealth sa Egypt, tanan kwarta sa Egypt na balhin sa Israel. One moment, muna acceleration, speed. No? I declare speed sa imong life. I declare speed sa imong ministry. I declare speed, no, sa imong businesses, no. Even in Isaiah 60 verse 22, the least of you is 1,000, the smallest a mighty nation.
Now, I, the Lord, will do this swiftly. No? So, kanang swiftly means speed. So, tanan nga mga promises sa Ginoo, when we are moving in the anointing of the Lord, tanan nga mga promises will be realized in a swift manner. No? Nga iyan ang i-perform in a swift manner. I declare swift nga acceleration sa atong ministry as well as our ministry. Before ang atong normal 50,000, sunod na himong 100,000. I declare this year, 7 and 8 digit will happen to all of us in the name of Jesus, and He will do it in a swift manner in the name of Jesus. If you believe that, say it out loud. Say it loud, amen. No, so muna ang swift, no muna nga, kung anointing na ay acceleration, supernatural na speed. Acts 8, verse 29, the Spirit of the Lord said to Philip, go near and overtake this chariot. So kanang anointing mo na siya overtake nga power, overtaking nga power mo, overtake ang chariot. So grabe ang speed ni Philip, na siya ang iyang sobra pa siya sa horsepower. No, na siya angelic power no nga overtake og kabayo. Now 1 Kings 18:46. Then the Lord gave special strength to Elijah. He tucked his cloak into his belt and ran ahead of Ahab's chariot. So, parehara si Elijah o si Philip nga gitagaag special strength nga anointing ni Lord nga mulupad. I declare today, God will give you the anointing nga gihatag niya kang Philip, gihatag niya kang Elijah. Ihatag niya sa imo karon. Katagaan kanya special strength sa imong life, sa imong ministry, sa imong finances, sa imong business. Tagaan kanya special, unusual na strength nga mahimo kang labaw sa tanan, nga ma-experience ka og next nga levels of promotion sa ministry, next level of promotion sa business, acceleration sa imong life. In finances, tagaan kanya supernatural speed, supernatural na acceleration sa imong business nga. Kalit lang, no? So na lisod kay up to ng 100,000, 6 digit. But you know what? God will give you a supernatural strength that even 1 million or 7 digit, 8 digit nga level will come to you. You will experience that swiftly, no? Sweatlessly. Experience na imong bang dalira. Kalitra kayo ni abot na kanya nga level. I declare mo na imong level. Mo na imong level karon nga year. Mo na imong level, mo na imong portion karon nga year in ministry and in ministry. Number 4, empowerment for supernatural wealth and supplies. Now, kung ang anointing sa Ginoo na kay empowerment for wealth and supplies, I declare mo na nga atong anointing karon, no, ato nang i-embrace, no. In NLT versions, Isaiah 45, verse 1 and 3, 1 to 3, this is what the Lord says to Cyrus, His anointed one. No? So si Cyrus, anointed siya sa Ginoo, whose right hand He will empower. So tagaan kaniyang empowerment. No? The same same with Cyrus, i-anoint ka ni Lord. Tagaan kaniyang empower before Him. Mighty kings will be paralyzed with fear. Their fortress gates will be open. No, grabe. Open gates na po. No? So, dagan kaining verse ng open gates. Their gates, the fortress gates will be open, never to shut again. Verse 2, this is what the Lord says, I will go before you, Cyrus, and level the mountains. I will smash down gates of bronze and cut through the bars of iron. Verse 3, I will give you treasures hidden in the darkness, and riches, the secret riches. I will do this so you may know that I am the Lord, the God of Israel, the one who calls you by name. So I will give you treasures hidden in darkness and riches. I will give you the treasures in darkness, or treasures that are hidden in secret place. Grabe. Ang kalibutan puno og treasures nga gitago, no? Ang mga dato, ang ilang trabaho, magtago man mga bahandi. No? Tanan nga mga bahandi nila, ginatago na, naka-lock up na. No? Nanay mga code para nga makasulod ka.
no? Ang wealth ni Marcos katong gibutang sa Switzerland, no, nanay mga code para mag-abre nga karon even si Marcos, no, di na maka-access. Ang uban di naka-access, no, ang tag-iya mismo kay under litigation, no, ang uban naka-access, nagisguta sa isa ra ka tao o isa ra ka family nga gitago sa secret nga place, no? So naka-stack up na sa secret nga place, but you know what, I will give you treasures hidden in the darkness, in secret places. In the name of Jesus, I declare those treasures will be handed over sa atong mga kinabuhi in the name of Jesus. Amen and amen. I believe karon nga year, this is the start now, karon nga year no, nga decade, morning number 1, no, 2021, no, for the decade up to 2030. Grabe ni, abundant riches, abundant prosperity mo nang in the ministry and in the ministry. So karon nga year, also karon nga time, this will be a great time nga atong i-prepare ang atong life. Ang tanan nga mga butang, no, ang kingdom sa Ginoo, ang currency sa kingdom sa Ginoo, faith, no. So dili ka makadawat sa mga butang nga giandam sa gingarian kung wala kay pagtuo. So kining prophecy nga kining a decade will be a greatest decade in the life in our lifetime, no, in this time, no, mo ni greatest decade nga pwede nga wala na decade nga susama ni after this, mo na atong i-maximize nga time, no, mo ni prophetic words sa atong leader, no, nga pero we cannot maximize kung wala tayong faith. Mo na atong faith, mo na atong word, no, nga treasures hidden in the darkness. Ato na inay mong katapad, ako ni, or inay mong kaugalingon, ako na. Amen. In fact, we are already experiencing that one. No, kini nga mga treasures nga accelerate ang mga leaders nato. These are riches from that was hidden long time ago. No, nga start ang panggawas, no? Right now karon nga time tungod kay high-tech na, digital age na, so digital nga money, no, mo na mga riches na access na through ana. Number 5 product, the last product that we're going to talk about is the release of divine revelation, no, and direction for life and for destiny, no, nga mo na yung ni Prophet Elisha, 2 Kings 3:15 and 16. Now bring me someone who can play the harp, no. So ipagawas ang worship team kay mag-worship ko. So after the worship, now while nga nag-worship si Elisha, the anointing comes, and the anointing brought prophetic word. Now bring me someone who can play the harp. While the harp was being played, the power of the Lord came upon Elisha, and he said, this is what the Lord says, this dry valley will be filled with pools of water. No? So nigawas ang divine nga revelation. See, Elisha na mga hari ni Dool nga nangayon na nangalibog na ang hari, no. I declare mga hari, mga libog na mga hari nga mga businessman, mga hari nga mga politician, mga libog sila, muduol sila sa ato kay natay anointing o pinagi sa anointing. We will be able to deliver divine revelation and give them direction and establish, facilitate their destinies, no, nga according to their assignments. Now we will be able to function as royal nga mga priest, no, ang tagaan-ta ni Lord niya nga klase nga mga anointing to govern kings, na mga himutang kingmakers, mga guide sa mga king director of kings, no, nga anointing ni Elisha, no. So the release of divine revelation. So ato makita na ang Elisha nga sa diha nga nag-worship sila using the harp, the anointing comes, then the Spirit of the Lord brought divine revelation. So let's believe now next week, tomorrow, beginning tomorrow sa itong prayer and fasting, the Lord will open up His heaven, no, iyang abrihan ang langit, no, and pour out nga mga grabe nga mga revelation. So in conclusion, unsa may atong himuon, no, para ma-access nato ang anointing. How to access the anointing? Number 1,
humility, no? Atong ipaubos atong kaugalingon, no? In James 4:6, naingon diri, but he gives a greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud but gives grace to the humble. So ang una nga butang, para nga makabaton tag anointing, ma-access na itong anointing sa Ginoo, no? Atong ipaubos atong kaugalingon. So ang prayer and fasting is a God-ordained nga way to humble ourselves, no? Dili na pinagi sa atong kaugalingon nga ni humble ta, but God's word na nga kung magpuasa ta, it means nag-humble ta. Pwede gapon nga di gyapon mag-humble, pero God-ordained nga way of humbling ourselves, no? So kung nag-right ang atong heart, no, madawat ta ni Lord nga nagpawasa gid ta, no? Kung mayon ka nga, Lord, akong gipabus akong kaugalingon, pagpuasa ko kana madawat ta ni Lord nga tinuod gid ka naghambol kay imong kasing-kasing og imong literal og himo nga nagpuasa ka. So paubos gid ka sa imong kaugalingon ug kana tagaan ka grasya ni Lord, tagaan nga yung niya mo na yung grasya, no? So mo na nga when we humble ourselves, no, paubos na to itong kagalingon, dito mo agas ang anointing. No? So kung asa ang ubos nga dapit, dito kinapadong ang tubig. So kung paubos ta, ang anointing dito mo flow. Number 2, through passion for God and His presence. No, natay kadasig sa Ginoo o sa iyang presensya. No, nga kay kabalota nga kung asa ang iyang presensya, naapo dito ang iyang dihog. So nakay kadasig sa Ginoo, nakay fire sa Ginoo. Nagtindog ka pero ni sa presensya sa Ginoo. Dili lang panahon nga magsimba ka, kundi every moment sa imong life na in tune ka sa anointing. No? Naka sa presensya kanunay. Madasigon ka kanunay sa Ginoo o madasigon ka, no? Nakay kauhaw sa iyang presensya. So susama kang Job, no? Asuod kay siya sa sa Ginoo, no? Kaya nga naman careful siya, no, sa dili gid siya gustog sala. No, mo na ang imong gugma sa Ginoo masukod sa imong kasuko sa sala, no? Kaya na may ubang tao nga may hugmaon sa Ginoo pero may hugmaon og sala. Pero kana nga gugma niya sa Ginoo dili na siya tinuod nga nahigugma sa Ginoo, kay ang proof nga nahigugma ka sa Ginoo nagdumot ka sa sala, nasuko ka sa sala, no? Kung unsa ka kain na may gugmaon sa Ginoo, ingana pud ka masuk-anon, no, sa paghimo og mga dautan or sala, no? So tanan nga mga sala imo na ipalayo, no, kay mo na yung number 2 nga way nga maka-access ka sa anointing sa Ginoo when you have the passion for God and His presence. Number 3, passion to serve the Lord, no? So kung nag-serve ka sa Ginoo, normal nga na i-anoint ka ni Lord, no? Ano yung niya sa Matthew 28:18, all power and authority mo na ang iyang has been given to me, no? Tanan nga gahom o otoridad nga sa ako, therefore go and make disciples, no, to all the nations. Mo na nga kung mo-go ka in making disciples, producing leaders, winning and making disciples, kining all authority is upon you. Kining anointing mo uban sa imo. I will go and lo, I will go with you. Kanang anointing sa Ginoo mo uban sa imo kung mag-serve ka. Sige lang, serving nato is winning souls and making disciples. Psalm 89:20, nindot kayo siya nga verse, I have found my servant David and anointed him as king with my special nga oil. So I have found my servant David. No? So si David, servant ni Lord. So kung servant ka ni Lord, ang anointing niya nasa imo, naka-special nga anointing, naka-reserve para sa Ginoo, no? Si Elijah, na-special nga anointing, nisutoy siya, maubertikan pa niya ang chariot, naubertikan ang kabayo, no? Sa imong life na kay overtaking capacity nga anointing,
nga mo-overtake ka sa mga chariot sa mga hari, no? So tagaan kag anointing ni Lord nga mo-overtake sa mga hari, mo-overtake sa mga natural ng mga worldly leaders kay nakay anointing ni Lord, no? So pero ang key diya, mag-serve ka sa Ginoo. So kung servant ka ni Lord. Ikaduha, true compassion for the needy. Kung nakay compassion, nakay kaluoy sa mga nagkalisod, nakay anointing diha, no? Mag-flow ang anointing ni Lord diha kay si Lord adunay kasing-kasing sa mga nagkalisod nga mga tao, no? Compassion compels action, no? Compassion bring compound action. Action means anointing, no? Compassion compels, no? Kung nakay love, compassion, mercy sa mga nagkalisod, ginay action sa Holy Spirit na anointing ang mo flow. What you feel determines what you heal, no? So ato makita diyan sa Matthew 14 verse 14, when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them and healed their sick. So kung nakay compassion sa mga needy, no, normal na ang anointing of flow. So because what you feel is what you heal, no? So kung nakay compassion sa mga nagkalisod, ang anointing sa Ginoo muuban sa imo will enable you to carry your compassion and will turn it into action nga matabangan nimo sila. Kaya ang anointing mo flow when there is compassion for the needy. So mo ni ang atong mensahe karon. This is very powerful, no? Nga conscious ta nining anointing sa Ginoo. We need the anointing of the Lord para dili ta susama sa kauban ni Elisha nga mga prophet or mga workers nga mga prophets nga nagputol og kahoy, wala na yung axe, no? So daghay mga tao nagministry, wala yung axe. Sige rag bunal wala na itoy wala na yung ulo sa hatsa ba. Bunal na lang, sige bunal, dili na matumba ang kahoy, sige bunal-bunala nimong dako kay nga kahoy, mahurot na imong kusog, di pa naman putol, maguba na imong bunal, di na putol kay naman wala may axe head. So dagay nag-ministry, walay evident nga result because the anointing is not there, the axe head is not there. So we need the anointing. Nga lahi ka, mahimo kang distinct ka businessman, kaya you are an anointed businessman. You are an anointed politician. Dili ka normal nga politician, no? Anointed ka nga businessman, anointed ka nga political leader, whatever nga profession sa imong life, anointed ka. That's why you need to cry out. You need to be desperate for an impartation, an increase of impartation of God's anointing upon your life so that you will not move without the anointing. Mo na ni Lord sa mga disciples nga, stay in Jerusalem until you are clothed with the power or the anointing from on high. So when they were filled with the anointing, Acts 1:8, no, they were filled with the anointing and they became, no, when the Spirit of the Lord came upon them, they were filled with power and they preached, no, they became witnesses to all the world, no. Dito sa tibok kalibutan, na mo silang mga witness, no. They move in the power of the Holy Spirit. Nagminister sila sa gahom sa balaan nga spirito na yung mga bakol nakalakaw, buta nakagita, no, mga masakiton nga ayo tungod sa gahom sa balaan nga spirito. Atong ministry walay magpabilin nga mga masakiton, walay magpabilin nga nasa sasala tungod kay magminister ta sa anointing. I declare, no, pinagi ni anointing ni Lord, cry out ta sa anointing sa Ginoo nga tanan nga nangabukusan, no, sa ministry nato or sa ministry nato puhon, mga tanggal gyud tungod sa anointing sa Ginoo nga walay mga bayuton nga magpabilin nga bayuton, mahimo lagi sila mga laki, walay mga tomboy, the end na, no, wala na yung magpuyo sa sala tungod kay natay anointing sa Ginoo nga when we minister in the anointing of the Holy Spirit, they will never
remain in sin. No, they will experience liberty. They will experience freedom. Tanan nga mga chains of bondages will be broken by the anointing. So let us pray. Father God, we are so grateful and thankful for this powerful word about the power of your anointing. Lord God, we pray that mo sink in sa among heart, mo sink in sa among spirit, that Lord God, we are always conscious of your anointing. We are desperate of your anointing. We will move, Lord God, with your anointing all the time. Lord God, nga conscious ini, Lord God, nga dili mi maghuhimo og mga butang sa among negosyo, sa among ministry, Lord God. Dili mi maghimo og ministry without the anointing, Lord. God, Lord, we are hungry for your anointing. Fill us with your anointing today. Lord God, this year, Lord, we pray nga, Lord, puno mi sa imong dihog. Dili mi mag-ministry, Lord, nga low but full charge of your Holy Spirit, Lord, so that we will be able to see lasting and genuine nga fruit, Lord God, in the ministry and even in our mga businesses, Lord God. Among makita, ang anointed nga klase nga business, nga, Lord God, distinct, nga mga business, nga, Lord God, ang among mga business, madala sa mga next nga mga levels karon nga year, Lord, nga this will be a jaw-dropping, world-shaking, mind-boggling, nga mga businesses, Lord God, nga never before, unlike any other, Lord God, one of a kind, nga mga businesses, amoning may experience, Lord, diri sa probinsya sa Butuan or wherever, ang naminaw karon makasinati ni Lord, wherever they are right now, in the name of Jesus. Amen and amen. No, salamat sa tanan nga naminaw. God bless you.